Naranasan mo na ba na pagkatapos ng hiwalayan, ang tanging gusto mo lang ay sana magbago ang isip niya at balikan ka? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamabisang paraan para mangyari, yan ay ang taus-pusong pagtigil sa pagnanais na bumalik siya? Mukhang paradox, pero ito ang purong katotohanan na sinusuportahan pa ng 2,000 taon ng karunungan. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga murang manipulasyon o kung ano-anong psikolohikal na panlinlang. Pag-uusapan natin kung paano ka makakaalis ng may dignidad, lakas at kapayapaan gamit ang filosofiya ng stoicismo. At malalaman mo kung bakit ang ganitong klasing pag-alis ang magpapabago sa iyo bilang isang taong imposibleng kalimutan. Pero bago ang lahat, sino nga ba ang mga Stoics na ito? Sa madaling salita, sila ang mga sinaunang Griego at Romanong pilosopo tulad ni Seneca, Epictetus at ang emperador na si Marcus Aurelius. Ang pangunahin nilang ideya ay hindi natin kayang kontrolin ang mga panlabas na pangyayari. Halimbawa, ang damdamin o nararamdaman ng ibang tao. Pero, kontrolado natin ng 100% ang sarili nating reaksyon. At doon mismo sa kontrol na iyon nakatago ang hindi kapanipaniwalang lakas at kalayaan. Kaya, paano natin ia-apply ang sinaunang karunungang ito sa isang masakit na sitwasyon tulad ng paghihiwalay? Suriin natin ito ng hakbang-hakbang. Ang pinakaunang at fundamental na hakbang ay ang gumawa ng isang pinal at hindi na mababagong desisyon sa kalooban mo. Unawain ang pagkakaiba. Karamihan sa mga tao ay ginagamit ang pag-alis bilang pananakot, bilang huling pagtatangka ng manipulasyon. Pag hindi ka magbabago, aalis ako. Pamilyar ba ito? Walang kapangyarihan ang linyang iyan. Puno ito ng pagmamakaawa at nakasandal sa reaksyon ng ibang tao. Ang stoic na pananaw ay ang ganap na kabaligtaran. Ang desisyon mong umalis ay dapat mabuo sa loob-looban mo, sa ganap na katahimikan, nang walang anumang ultimatum o abiso. Ang desisyong ito ay hindi mo ginagawa para takutin ng sinuman. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Sa sandaling ito, nagbabago ang lahat. Ang iyong enerhiya, ang iyong tingin, ang iyong tono. Hindi ka na magiging nagmamakaawa, kundi isang tao na nakagawa na ng kanyang matibay na pagpili. Ang pag-alis mo ay hindi na pwedeng pagtawaran. Isa na itong tapos na katotohanan. Ito ay parang pagsikat ng araw. Nangyayari lang ito, anuman ang kagustuhan ng iba. Ang panloob at hindi matitinag na kapayapaang ito ang pundasyon ng lahat ng ating pag-uusapan pa. Kung wala ang pundasyong ito, anumang hakbang mo ay magmumukhang isang murang palabas. Pangalawa, iwasan ng anumang drama. Ang paghihiwalay ng may stoic na pananaw ay hindi ang pagwawala o paghaharap ng sunod-sunod na sumbatan. Isipin niyo, ano ba ang madalas na kaganapan kapag may hiwalayan? Isang matinding emosyonal na pagsabog. Iyak, sigawan, at walang katapusang listahan ng mga sumbatan sa isa't isa. May instinct tayo na sakta ng isa para maramdaman niya ang sakit na dinaranas natin. Ngunit naiintindihan ng isang stoic, ang lahat ng ito ay palatandaan ng kahinaan at kawalan ng kontrol. Sa totoo lang, ang drama ay isang panawagan para sa tulong. Ito ay desperadong pagtatangka na kumapit sa isang relasyong unti-unting lumalayo upang makakuha ng reaksyon o kahit kaunting atensyon. Para itong pagsigaw ng, tingnan mo kung gaano ako nagdurusa, tulungan mo ako. Ang isang stoic ay hindi humihingi ng tulong. Siya ang sarili niyang sandalan. Kaya ang iyong gawain ay tapusin ang huling pag-uusap ng may buong dignidad. Walang anumang sumbatan. Walang pagtatangka na iparamdam sa tao na siya ang may kasalanan. Sa halip, isang maikli at malinaw na paglalahad ng iyong desisyon. Pinahahalagahan ko ang kung anuman ang namagitan sa atin
ngunit nagpasya akong magpatuloy sa sarili kong landas. Tapos, ito ay nakakagulat at nakakadisarma. Ang tao ay naghihintay ng gulo, ngunit nakakatanggap ng kalmado at tiyak na paninindigan. Hindi ito kawalang pakiramdam. Ito ay paggalang. Sa iyong sarili, sa iyong desisyon, at maging sa taong iyong hinihiwalayan. Ngayon, dumako tayo sa pangunahing kasangkapan, ang tunay na super kapangyarihan ng mga Stoic, ang dichotomy of control. Parang komplikado pakinggan, pero ang totoo, napakasimple lang ng punto. Sa ngayon, isipin nating hinahati natin ang isang papel sa dalawang kolum. Sa kaliwa, ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Sa kanan, ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Punan natin ito ng sabay-sabay, lalo na sa konteksto ng isang breakup o hiwalayan. Ano ang nasa ilalim ng iyong kontrol? Ang iyong mga salita, ang iyong mga kilos, ang iyong desisyon na magkaroon ng distansya, ang iyong dignidad, kung paano mo gugugulin ang gabing ito, kung ano ang kakainin mo para sa hapunan, at ano naman ang nasa kanang kolum, ang damdamin ng ibang tao, ang kanyang mga iniisip, kung mamimiss ka niya, kung pagsisisihan niya ang kanyang desisyon, kung ano ang sasabihin niya tungkol sa iyo sa kanyang mga kaibigan, kung babalik pa ba siya balang araw. Nakukuha mo ba? 99% ng ating paghihirap pagkatapos ng breakup ay nangyayari dahil inilalaan natin ang lahat ng ating mental na enerhiya sa kanang column. Sinusubukan nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Ito ang siguradong daan patungo sa pagkabalisa at pagkabaliw. Ngunit sinasabi ng Stoic, ganap na baliwalain ang kanang column. Para sa iyo, wala ito. Ang lahat ng iyong lakas, ang lahat ng iyong atensyon ay dapat lang nakatuon sa kaliwang column. Dito matatagpuan ang susi sa kalayaan. Ganito ito sa praktika. Sa sandaling tunay mong matanto na hindi mo kontrolado ang damdamin ng ibang tao, titigil ka sa pagtatanong sa sarili mo ng mga nakakabagabag na katanungan. Miss ba niya ako? Iniisip ba niya ako? Pinagsisihan ba niya ang desisyon niya? Ang lahat ng tanong na iyan ay direktang daan patungong mental na impyerno dahil wala kang sagot sa mga ito at hindi ka magkakaroon. Sa halip, magsisimula kang magtanong sa sarili mo ng ibang-iba namang katanungan. Ano ang gagawin ko ngayon para sa kapayapaan ng aking isip? Anong libro ang matagal ko nang gustong basahin? Anong kaibigan ang matagal ko nang hindi nakakausap? Paano ako magiging mas mabuti ng kaunti ngayon kaysa kahapon? Napapansin mo ba ang pagkakaiba? Ganap itong paglipat ng sentro ng iyong atensyon. Literal mong binabawi ang mental mong spotlight mula sa buhay nila at tinututok ito ng maliwanag sa sarili mong buhay. Sa umpisa, mahihirapan ka. Ang iyong isip, dahil sa nakasanayan, ay susubukang sumilip sa bintana ng iba. Pero sa tuwing mahuhuli mo ang sarili mo, dahan-dahan ngunit matatag mong sasabihin sa sarili mo, tigil na, at ibabalik ang iyong atensyon. Ito ang tunay na praktika ng stoicismo. At sa mismong sandaling ito, magsisimula kang magpakita, hindi ng pangangailangan, kundi ng payapang pagiging sapat sa sarili. Mula ngayon, ang katahimikan ang magiging pinakamatalik mong kaibigan. Ngunit hindi ito ang katahimikan na marahil ay nakasanayan mo na. Hindi ito isang passive-aggressive na pananahimik na ang layunin ay pahirapan ng iba o ipahula kung ano ang kanilang kasalanan. Hindi ito parusa. Ang stoic na katahimikan ay ibang-iba. Ito ay isang kilos ng pagprotekta sa sarili at paggalang sa sarili. Isipin mo na parang lumilikha ka ng isang hindi nakikitang safe zone sa paligid mo. Ang layunin ng katahimikan na ito ay hindi para parusahan ng iba, kundi para pagalingin ang sarili mo. Itatabi mo ang telepono mo, lalabas ka sa social media, titigilan mo ang paghihintay ng mensahe, hindi para mapansin nila ang pagkawala mo, kundi para ikaw mismo sa wakas
ay mapansin ang sarili mong presensya, para marinig mo ang sarili mong kaisipan at hindi ang alingaw-ngaw lang ng salita ng iba. Sa katahimikan na ito, titigil ka sa pagiging kalahati ng isang bagay at sisimulan mo ang proseso ng pagpapanumbalik ng iyong pagiging buo. At ang tunay na paglayo na ito na hindi pinipilit o ginagawa-gawa lang ang siyang lumilikha ng pinakamalakas na epekto. Kapag walang emosyonal na reaksyon o tugon ang nakukuha sa iyo ang isang tao, walang galit, walang kalungkutan, maiiwan siyang mag-isa sa sarili niyang mga iniisip. Ang pagkawala mo ay magiging salamin. At kung ano ang makikita niya doon, hindi na yan ang problema mo. Ang susunod na makapangyarihang ideya ay ang amor fati, na mula sa Latin ay nangangahulugang pagmamahal sa iyong kapalaran. Ito siguro ang isa sa pinakamahirap intindihin, pero isa rin sa pinakanakapagpapalaya na prinsipyo ng Stoicismo. Naniniwala ang mga Stoic na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan at bahagi ng isang malawak at tamang kaayusan ng mga bagay-bagay. Ang punto ay hindi lang basta tanggapin ang nangyari at hindi lang magtiis ng pilit, kundi ang tunay na mahalin ang pangyayaring iyon. Oo, tama iyon. Mahalin ang katotohanang naghiwalay kayo. Parang baliw pakinggan, di ba? Pero tingnan natin ito mula sa ibang anggulo. Ang paghihiwalay ay hindi katapusan ng mundo. Ito ay isang masakit, ngunit kinakailangang pagliko sa iyong paglalakbay. Sa halip na isipin ang, bakit ito nangyari sa akin? Bakit ako pa? Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang maituturo sa akin ng sitwasyong ito? Anong aral ang dapat kong matutunan? At anong bagong oportunidad ang binubuksan nito para sa akin? Ang amor fati ay kapag tiningnan mo ang mga labi ng iyong relasyon at sinasabing, salamat, ito ay kinailangan para sa aking paglago. Ngayon, sa lugar na ito, makakapagtayo ako ng isang bagay na bago at mas matibay. Ito ang ganap na pagtalikod sa pagiging biktima. Hindi ikaw ang pinangyarihan lang ng mga bagay-bagay, kundi ikaw ang gumagamit ng nangyari para sa sarili mong kabutihan. Sa puntong ito, nagbabago na ang iyong pangunahing layunin. Dati, marahil sa ilalim ng iyong kamalayan, ang tanging layunin mo ay maibalik siya. Chinecheck mo ang telepono mo, inaanalisa ang mga nakaraang pag-uusap ninyo, naghahanap ng mga nakatagong senyales. Lahat ng ito ay nakatuon lamang sa iisang layunin. Ngunit ang Stoicismo ay nagtutulak sa iyo na magkaroon ng isang mental revolution. Itapon mo na ang layuning iyan. Hindi na iyan mahalaga. Ang bago mong layunin, ang bago mong misyon ay ang maging isang taong ayaw pakawalan ng iba. Ramdam mo ba ang pagkakaiba? Sa unang sitwasyon, nakatuon ang atensyon mo sa ibang tao. Sa pangalawa, eksklusibo sa sarili mo. Hindi na ito tungkol sa kung paano mo siya ibabalik. Ito ay tungkol sa kung paano mo ibabalik ang iyong sarili sa iyo. Ang pinakamahusay, pinakamalakas, at pinakakawili-wiling bersyon ng iyong sarili. Ngayon, bawat araw mo ay dapat nakasentro sa bagong layuning ito. Hindi, ano ang gagawin ko para mag-text siya? Kundi, ano ang gagawin ko para maging mas disiplinado, matalino, malusog, at interesanteng tao ako ngayon? Malaki ang pinagbabago nito. Titigil ka sa paghihintay at magsisimula kang kumilos. Mula sa pagiging pasibo at nagdurusa, magiging aktibo ka at lumilikha. At ang ganitong klasing malikhaing enerhiya ang siya mismong magnet na umaakit sa ibang tao. Upang magawa ito, matuto kang tingnan ang sitwasyon mula sa malayo na para bang isa kang tagamasid. Tinatawag ito ng mga Stoics na pananaw mula sa itaas o view from above. Isipin mong umaangat ka mula sa lupa at lumilipad ng napakataas. Napakataas na nakikita mo ang iyong syudad, ang iyong bansa, hanggang sa buong planeta. Mula sa ganitong taas, ang iyong personal na drama,
Gaano man ito kalaki o kasakit tingnan ngayon, ay nagiging parang maliit na tuldok lamang sa malawak na karagatan ng mga kwento ng tao. Bilyon-bilyong tao na ang nagmahal at naghiwalay bago ka. Bilyon-bilyon pa rin ang dadaan sa parehong karanasan pagkatapos mo. Nakakatulong ang teknik na ito para mabawasan ang tindi ng emosyon sa sitwasyon. Titigil ka sa pagtingin sa iyong paghihiwalay bilang isang kakaibang trahedya na tanging sa iyo lang nangyari. Makikita mo ito bilang isang normal, bagamat masakit, na karanasan sa buhay. Hindi nito binabalewala ang iyong nararamdaman. Sa halip, inilalagay nito ang mga ito sa tamang konteksto. Hindi ka biktima ng isang kakaibang kawalan ng katarungan. Ikaw ang pangunahing bida sa iyong sariling kwento. At sa bawat magandang kwento, kailangan dumaan ang bida sa mga pagsubok para lumakas at umunlad. Ang iyong paghihiwalay ay hindi ang katapusan. Ito ay isa lamang kabanata. At ikaw lang ang makakapagpasya kung ano ang isusulat sa susunod na kabanata. Gamitin natin ang pisikal na aktibidad bilang isang metapora. Napakadaling malugmok sa kawalan ng gana, ikulong ang sarili sa bahay, at kaawaan ang sarili pagkatapos ng hiwalayan. Ngunit nauunawaan ng isang stoic na hindi mapaghihiwalay ang katawan at isip. Kung pinapalakas mo ang isa, tiyak na palalakasin mo rin ang isa pa. Pero may isang mahalagang paalala rito. Hindi mo kailangang magmadaling pumunta sa gym para lang kumuha ng revenge photo at i-post sa social media. Ito ay isa na namang manipulasyon, isang pagtatangka na humingi ng reaksyon mula sa iba. Sa halip, pagtuunan mo ang iyong katawan para sa kapakanan ng proseso, para sa disiplina. Kapag pinipilit mong tumakbo kahit ayaw na ayaw mo, hindi lang kalamnan mo ang nililinang mo, kundi pati na rin ang lakas ng iyong kalooban. Bawat kilometro, bawat set sa gym ay isang maliit na tagumpay laban sa iyong kahinaan. Malinaw mong pinapatunayan sa iyong sarili. Kaya kong lampasan ang hirap. Kaya kong magtakda ng mga layunin at abutin ang mga ito. Ang kumpiyansang ito na nagmumula sa pisikal na aktibidad ay automatikong naisasalin sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Nagiging isang tao kang hindi sumusuko sa harap ng mga pagsubok. At ang panloob na lakas na ito ay mas nararamdaman ng mga nasa paligid mo kaysa sa anumang umbok ng kalamnan sa isang litrato. Gawin mo rin ito sa iyong isip. Ang isip mo pagkatapos ng hiwalayan ay parang isang silid kung saan paulit-ulit na pinapatugtog ang parehong malungkot na melodiya. Walang katapusang pagsusuri sa nakaraan, pagbabalik tanaw sa mga usapan at mga pagsisisi. Para mapatigil ang ingay na ito sa loob mo, kailangan mong bigyan ang iyong isipan ng isang bago at kawili-wiling gawain. Bagong pagkaing isip. Isawsaw ang sarili sa pag-aaral ng mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Matagal mo nang pinapangarap matuto ng Italian? Bumili ng libro ngayon na. Pangarap mong maintindihan ang kasaysayan ng sinaunang Roma? Maghanap ng dokumentaryo o podcast? Gusto mong matuto maggitara? Manood ng mga tutorial sa YouTube? Hindi mahalaga kung ano yan. Ang importante, dapat mahirap at nakakaaliw ito. Kapag abala ang iyong utak sa paglutas ng bagong gawain, wala na itong matitirang lakas para sa walang saysay na pagdurusa. Literal na pinapalitan mo ang mga luma at masakit na neural connections ng mga bago, positibo at produktibo. Hindi lang simpleng paglilibang ang ginagawa mo. Aktibo kang bumubuo ng isang bago, mas interesante at mas maraming panig na pagkatao. At nagiging isang tao ka na gustong kausapin, hindi tungkol sa nakaraan, kundi sa kinabukasan. Huwag kang magkulong sa sarili mo. Pagkatapos ng hiwalayan, malaki ang tukso na manatili na lang sa loob ng bahay, ihiwalay ang sarili sa mundo, at patuloy na balikan ang sakit na nararamdaman. Maaaring pakiramdam mo ay mas ligtas ka diyan. Pero itinuturo sa atin ng Stoic philosophy
na ang tao ay nilikhang panlipunan. Ang paghihiwalay sa sarili ay lalo lang nagpapalala ng sakit at nagpapaliit sa mundo mo sa sukat ng iisang problema. Kaya ang gawain mo ay gawin ang eksaktong kabaligtaran. Muling kumonekta sa mga lumang kaibigan. Tawagan ang kaibigan na hindi mo nakausap ng kalahating taon. Mensahehan ng kaibigan na kilala ka na bago pa ang relasyon na iyan. Mahalaga, hindi ibig sabihin nito na gagawin mong iyakan ang mga kaibigan mo at magrereklamo ka ng matagal tungkol sa dating partner mo. Hindi, ang gawain mo ay alalahanin kung sino ka bago pa ang relasyong iyan. Pag-usapan ang iba pang bagay, pagtawanan ang mga lumang biro, o gawin ang mga kinagigiliwan ninyong libangan. Dapat mong patunayan sa iyong sarili at sa iyong isip na ang buhay mo ay puno ng saysay at koneksyon kahit wala ang isang taong iyon. Hindi lang ito basta paglilibang. Aktibo mong binubuo muli ang iyong sosyal na mundo kung saan ikaw ang sentro at hindi lang isang satellite na umiikot sa orbit ng iba. At syempre, ang makabagong alituntunin ng Stoicism. Walang digital na pagmamanman. Sa sinaunang Roma, wala namang Instagram o Facebook ang mga Stoic, pero pareho pa rin ang prinsipyo. Sa bawat pagpunta mo sa social media ng dati mong partner, kusa mong nilulunok ang isang dosis ng lason. Naghahanap ka ng mga sagot sa lugar na wala naman talaga. Sinusubukan mong intindihin ang laman ng kanyang isip o damdamin sa pamamagitan lang ng mga litrato at likes. Ito ay isang ilusyon ng kontrol at direktang daan sa iyong sariling pagkasira. Intindihin mo, ang nakikita mo ay hindi ang totoo, kundi isang pinaghandaan at sadyang piniling palabas. At bawat minutong inilalaan mo sa digital na pagsisilip na ito ay minutong ninakaw sa sarili mong buhay sa iyong pagbangon. Kaya't kumilos ng may paninindigan, mag-unfollow, itago sa newsfeed, kung kinakailangan, i-block. Hindi ito pagpapakita ng galit o sama ng loob. Ito ay gawain ng digital na kalinisan. Ito ay parang pagtatanggal ng pagkain sa mesa na alam mong may allergy ka. Ginagawa mo ito hindi para parusahan ang pagkain. Ginagawa mo ito para protektahan ang iyong katawan. Ang iyong kapayapaan ng isip ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon ka. At obligasyon mong protektahan ito sa lahat ng paraan. Pero paano kung sila mismo ang lumapit o kumontak? Maaga o huli, malamang mangyayari ito. Isang mensahe sa messenger, isang tawag, o di kaya'y di inaasahang pagkikita. At heto na ang pinakamalaking pagsubok sa iyong panloob na lakas. Ang lahat ng iyong pinaghirapan, ang lahat ng iyong pagsisikap na pagbutihin ang sarili ay masusubok sa sandaling ito. Dahil ang mga lumang gawi at damdamin ay susubukang manaig. Bibilis ang tibok ng puso at libu-libong kaisipan ang bubulabog sa isip mo. Ang iyong unang, likas na reaksyon ay malamang na magiging masyadong emosyonal, kagalakan, pag-asa, o kabaligtaran naman, galit at sama ng loob, o di kaya'y gugustuhin mong sumagot agad, patunayan ang isang bagay, o makipag-ugnayan agad. Ang isang stoic naman, sa sandaling ito, ay gumagawa ng isang simpleng bagay. Humihinto siya sandali. Hindi siya agad-agad na tumutugon. Binibigyan niya ang sarili ng oras upang humupa ang mga damdamin at ang kanyang kaisipan ang mamuno. Nauunawaan niya na ang mensaheng ito ay isang panlabas na pangyayari lamang at wala itong kapangyarihan sa kanya, maliban kung siya mismo ang magbibigay dito ng kapangyarihan. Ang iyong reaksyon ang magpapakita ng lahat. Nakabitin ka pa rin o malaya ka na. Ang sagot ay dapat magalang, kalmado at napakaikli. Suriin natin ang pormulang ito. Magalang, dahil ikaw ay isang matatag at bukas palad na tao. Hindi ka nagpapadaig sa panlalait o passive aggression. Mas mataas ka sa mga ganyang bagay.
kalmado, dahil ikaw ang may kontrol sa iyong emosyon at hindi sila ang may kontrol sa iyo. Ang iyong sagot ay dapat walang bahid ng sama ng loob o labis na pagkatuwa. Isang pantay at neutral na tono lamang. At ang pinakamahalaga, napakaikli. Walang open-ended na tanong. Walang paksa na magpapatuloy sa dialogo. Kung may nag-text sa iyo ng kumusta ka, ang pinakamalalang magagawa mo ay detalyadong ikwento kung gaano ka naghihirap o kabaliktaran, kung gaano kaganda ang lahat para sa iyo. Ang tamang stoic na sagot ay ganito: kumusta? Salamat, maayos lang ako. Tuldok, walang balik na tanong na, ikaw, kumusta ka? Magalang mong isinasara ang pinto. Hindi mo sinusunog ang mga tulay, ngunit hindi mo rin binubuksan ng maluwag ang mga tarangkahan. Ipinapakita mo lamang na ang dialogong ito ay hindi mo priority. Ang mensaheng ito ay hindi isang malaking pangyayari. Isa lamang ito sa maraming notification sa iyong telepono at may mas mahahalaga kang gagawin. Ang iyong pangunahing responsibilidad ay huwag magbigay ng maling pag-asa. Hindi lang sa ibang tao, kundi higit sa lahat sa sarili mo. Napakadalas, kapag may natatanggap tayong mensahe mula sa nakaraan, nagsisimula tayong bumuo ng mga pangarap na parang kastilyo sa hangin. Paano kung naintindihan na niya ang lahat? O baka ito na ang pagkakataon para ayusin ang lahat? Kumakapit tayo sa manipis na pag-asa dahil may bahagi pa rin sa atin na gustong bumalik sa dating nakasanayan. Ngunit para sa isang taong may kaisipang stoic, ang kalinawan ay ang pinakamataas na uri ng kabaitan. Malalabong sagot, mga pahiwatig o pagsang-ayon sa magkaibigan lang na pagkikita, lahat ng ito ay kalupitan para sa inyo pareho. Pinapahaba mo lang ang pagdurusa at ipinagpapaliban ang hindi maiiwasan. Mas tapat at mas makatao ang paglalatag ng malinaw na hangganan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging bastos. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong maging malinaw. Kung inaanyayahan ka para magkape, para mag-usap lang, at naiintindihan mo na wala itong idudulot na maganda, ang pinakamagandang sagot ay, salamat sa paanyaya, pero hindi ko na lang tatanggapin. Walang paliwanag, walang pagdadahilan, dahil hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang kahit ano sa sinuman. Ang iyong hindi ay isang ganap at sapat na tugon. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang iyong dignidad at hindi mo hahayaang masadlak sa ilusyon ang sarili mo o ang ibang tao. Intindihin natin ang isang simpleng bagay. Walang mas kaakit-akit kaysa sa tunay na pagiging sapat sa sarili. Alamin natin kung ano ba talaga ito. Hindi ito pagpapanggap na wala kang pakialam at hindi rin ito isang maskara ng pagiging malamig. Sa halip, ito ay isang malalim na panloob na estado kung saan ang iyong kaligayahan at kapayapaan ng loob ay hindi nakadepende sa presensya o kawalan ng ibang tao sa iyong buhay. Ang isang taong patuloy na naghahanap ng pagtanggap, naghihintay ng mensahe o handang kanselahin ang lahat ng plano para lang sa isang saglit na pagkikita ay naglalabas ng enerhiya ng pangangailangan. Para bang sumisigaw siya sa buong mundo, hindi ako buo kung wala ka. Ngunit ang isang taong sapat sa sarili ay naglalabas ng ibang-ibang enerhiya. Ang sinasabi niya ay, masarap kasama ka, pero masaya rin ako sa sarili ko. Puno ng kahulugan at interesante ang buhay ko, mayroon ka man o wala. At ang ganitong klaseng tao ang nagiging magnet. Bakit? Dahil walang gustong maging saklay para sa iba. Naaakit ang mga tao sa mga taong buo at kumpleto. Sa mga taong kayang magbahagi ng kanilang kapunuan at hindi nagtatangkang punan ang sariling kawalan gamit ang iba. At kapag naging tunay kang ganitong klaseng tao, ang tanong na paano ko siya maibabalik ay kusang mawawala. Sa halip, ang itatanong mo na ay, kailangan ko pa ba siya?
Ang mga Stoic ay madalas magbulay-bulay tungkol sa kamatayan, ang prinsipyong memento mori na nangangahulugang alalahanin ang kamatayan. Sa unang tingin, tila madilim at nakalulungkot ito. Bakit pa iisipin ang kamatayan lalo na kung may pinagdadaanan ka na? Ngunit sa totoo lang, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo na nagbibigay buhay at lakas. Hindi ito tungkol sa pesimismo. Ito ay isang paalala na ang iyong oras sa mundong ito ay limitado. Bawat araw na ginugol mo sa pagdurusa para sa taong nagpasya nang umalis sa buhay mo ay isang araw na ninakaw mo sa iyong sarili. Isang araw na hinding-hindi mo na maibabalik. Kapag tiningnan mo ang iyong paghihiwalay sa pamamagitan ng lens ng memento mori, mawawala ang tibo at ang tila walang katapusang bigat nito. Tatanungin mo ang iyong sarili, gusto ko ba talagang gugulin ang aking nag-iisang mahalagang buhay sa paghihintay at pagluha? O gagamitin ko ba ang panahong ito para matuto, lumago, maglakbay, lumikha at magmahal? Ang kaisipang ito ay parang isang balde ng malamig na tubig. Nakakagising ito sa katotohanan. Pinaaalalahanan ka nitong muling suriin ang iyong mga prioridad. Ang sakit ng paghihiwalay ay tila napakalaki, ngunit wala ito kung ihahambing sa sakit ng pagtanto na sinayang mo ang mga taon ng iyong buhay sa wala. Ang pag-alala sa kamatayan ay nangangahulugang tunay na simulan mong pahalagahan ang buhay. Dito at ngayon, ito. Gawin mong panggatong ang sakit ng paghihiwalay. Isipin mo ang napakalaking enerhiya na ginugugol mo sa kakaisip at kakaproblema. Mga gabing walang tulog, walang katapusang pakikipag-usap sa mga kaibigan, pag-aanalisa sa nakaraan, pag-aalala sa kinabukasan, lahat ng ito'y kumukuha ng napakalaking mental at emosyonal na lakas. Ngayon, ang enerhiyang ito ay kumikilos laban sa iyo. Sinisira ka mula sa loob. Paano kung baligtarin mo ang direksyon nito? Itinuro ng mga Stoic na ang anumang balakid sa iyong daan ay maaaring maging mismong daan. Ang sakit mo ay hindi pader. Ito ay isang baitang. Ito ay siksik na enerhiya na maaaring at dapat mong idirekta sa isang produktibong paraan. Nakaramdam ka ba ng biglaang lungkot? Huwag mong lunurin sa panonood ng serye o sa pagkain. Sa halip, isuot mo ang iyong sapatos na panakbo at tumakbo hanggang sa maramdaman mo ang masarap na pagod. Nakakaramdam ka ba ng galit at hinanakit? Ibaling mo ang galit na ito sa pag-aaral ng isang bagong, mahirap na kasanayan o sa paglilinis ng buong bahay. Gawin mong kaayusan sa iyong buhay ang kaguluhan ng iyong emosyon. Sa bawat pagkakataong ginagawa mo ito, hindi ka lang basta naglilibang. Nagsasagawa ka ng isang uri ng alchemy. Ginagawa mong ginto ng personal na paglago ang tingga ng paghihirap. Ang sakit mo ang nagiging pangunahing sangkap mo para makabuo ng isang bago, mas magaling na bersyon ng iyong sarili. At dito tayo hahantong sa pinakamalaking kabalintunaan. Kapag nakabuo ka na ng sarili mong buhay, kung saan wala na talaga siyang pwesto, napakalaki ng posibilidad na gugustuhin niyang bumalik. Isipin mo na lang, dumaan ka na sa lahat ng naunang hakbang. Gumawa ka ng desisyon. Tinalikuran mo ang drama. Itinuon mo ang sarili mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Naging mas malakas ka, pisikal at mental. Pinalibutan mo ang sarili mo ng mga kaibigan. Napuno ang buhay mo ng mga bagong kahulugan, layunin at interes. At ano ang nangyari? Hindi ka na naghihintay ng kanyang mensahe. Hindi mo na rin tinitingnan ang kanyang mga social media. Tapat at totoo, abala ka na sa sarili mong kapanapanabik na buhay. Ang kaligayahan mo ay hindi na nakasalalay sa kanyang presensya. At sa mismong sandaling ito, ang iyong pagkawala ay nagiging tunay na nararamdaman niya. Hindi niya nakikita ang isang naghihirap, kundi isang masayang-masaya at umuunlad na tao. Nakikita niya na hindi gumuho ang mundo
Matapos siyang umalis, bagkus, mas lalo pa itong naging mas maliwanag at mas interesante para sa iyo. At ito ang magiging sanhi ng matinding cognitive dissonance o kalituhan sa isip niya. Nasaktan ng kanyang ego. Gumuho ang kanyang kumpiyansa na siya ay hindi kayang palitan. At ang natural na pagnanais niya ay subuking alamin. Mayroon pa rin ba akong impluensya sa taong ito? Ito ay halos hindi maiiwasan. Dito na nagaganap ang pinakakawili-wili. Ang pagbabagong marahil ay hindi ninyo inaasahan. Sa sandaling ang pagbabalik nila ay hindi na ang pangunahing layunin mo. Kapag natuklasan mo ang kaligayahan sa iyong sarili at hindi sa pag-apruba o presensya ng ibang tao, diyan ka nagiging pinakamahalaga sa kanila. Bakit? Dahil ipinapakita mo hindi ang kahinaan o pangangailangan, kundi ang lakas, pagiging buo at kasapatan sa sarili. Ipinapakita mong ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung kasama mo sila o wala. At ito'y lubhang nakakaakit. Ang taong iyon ay nakikita hindi isang iniwang at naghihirap na kapareha, kundi isang matatag, umuunlad na individual na nakayanan ang pagsubok at lalo pang bumuti. At ang natural na reaksyon dito ay ang isiping, anong kamanghamanghang tao ang nawala sa akin? Ngunit sa panahong iyon, maaaring wala na itong halaga para sa iyo. Kaya, ang paglisan ng may stoic na pananaw, ito ay hindi taktika. Ito ay pilosopiya. Hindi ito pag-alis mula sa isang tao, kundi pagbabalik sa sarili. At doon nakasalalay ang pinakadakilang lakas nito. Hindi ka naglalaro para manalo. Sa halip, lumalabas ka na agad na panalo sa mismong kahulugan ng pagkilos mo. Salamat sa pagtapos ninyo sa panonood ng video na ito. Kung malapit sa inyong puso ang pilosopiyang ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa kapangyarihan ng isip. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahirap sa ganitong stoic na pagharap sa paghihiwalay? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba